Dito naman tayo sa bedroom. Ito ay closet. Closet. So, ito yung isang room. So, ayan. Very excited na rin po ako and kami ng aking mister na makalipat. But again, hi everyone! Welcome to Zayda's Mama and Dad's YouTube channel. So today is the 10th of July and kung nakikita nyo, nasa labas na naman kami ng bahay. Pero mamaya, mabi-video ako dun sa loob ng bahay. So ngayon, tanghali na, may nag-harvest lang sila ng mga vegetables dito sa kanyang garden. So sumama lang kami dito sa labas. Si Zayda, say hi. Say hello to the vlog. Ayun, susamahan nyo kami ngayong araw para i-share sa inyo kung ano ba yung gagawin namin. Actually, papakita lang namin sa inyo kung ano ba yung aming lunch. And then, yun lang. Yun lang naman ang aming gagawin. Kasi wala naman kaming agenda for today dahil nga sila ay babalik na sa kanyang work mamayang gabi. So, ayun, naman tayo. Stuck na naman sa loob ng bahay for 4 to 5 days. Samahan niyo po kami. Nag-harvest na sila ng mga vegetables dito sa aming mini garden. Kung napanood niyo yung iba naming video or isa naming video, nag-harvest din siya dyan ng onion. Ngayon naman, labrador yung harvesting. So, kale daw yung hina-harvest niya. Tapos ito ang... Ay! Oh my God! Nabasa siya. Dun sa water sprinkler. Nabasa din kami ni Zayda. Nangyari. Ay, nga pala kasi automatic, may timer siya. Nakakatawa. So, ito yung mga lettuce. Buti na lang hindi kami masyado nabasa. Ay, nako. Nag-yossi. Bihira lang yun mag-yossi sila. Pagka na-stress siya. Kailangan namin lumayo dahil sampo si Zayda. Napakainit ngayon, oh. Pero ang ganda ng ang ganda ng sky, diba? Ang ganda ng langit. Currently, it's 31 degrees Celsius. Sa inyo ba, ano bang temperature ngayon? Yung mga nandito sa US, sa Philippines, anong temperature ngayon? Maulan na ngayon sa Pilipinas, diba? Tag-ulan na. So, lumamig-lamig na siya. Hindi na siya ganun kainit. Dito, grabe ang init. Yan sila, nagpakabasa na siya habang nag-harvest ng mga vegetables. What's that, kale? Same thing? Yeah. Is that the only thing that you're gonna harvest? Well, I need to get the onions. I want the onions to make baby onions, and if I keep pulling them out, then they're not gonna reproduce. But there's a small one that's not. It's just a small one. I should just leave it in there. Gonna be no onions for your adobo if I don't put some onions. Is this enough for a side dish? Oh my God, Zayda. Pumasok na kami sa loob. Ayan si Zayda. Naglalaro. Nanonood din ako ng Pinoy Mom in South Korea. Sobrang init kaya inom tayo ng orange juice.
Inom tayo ng orange juice. Grabe talaga yung init ngayon dito. Sobra. Para ka talagang nasa ano, yung summer level sa Pilipinas. Umiiyak si Zayra. Gusto niya din kasi ng orange juice, humingi siya eh. Ayokong bigyan kasi masyadong maasim. Tapos yung isang nag-comment doon sa aking video, sabi niya, feeling niya daw is nahihiya akong ipakita itong loob ng bahay namin kaya hindi ako nagvo-vlog. So hindi po ako nahihiyang ipakita ang loob ng bahay namin kasi ever since naman, very vocal ako and very transparent ako sa inyo. And sinasabi ko talaga na itong apartment namin is hindi siya modern apartment. Hindi siya yung type ng apartment na vlog worthy. And pinakita ko na to before dun sa ibang mga videos ko. Wala naman dapat ikahiya kasi ito lang yung, ito yung nakayanan ng aming budget na rentahan. And aside from that, ito lang din kasi yung available apartment na malapit doon sa aking mga in-laws. Eh, yun talaga ang gusto ni Love na kumuha kami ng apartment na malapit sa aking mga in-laws para if ever may emergency, since madalas wala siya, mas madali nila kaming mapupuntahan. Pero soon lilipat kami. Pero hindi ko na muna sasabihin kung saan at kung basta I won't give out any details yet about it kasi hindi pa namin alam kung kailan. Pero sana malapit. Ayun, ito si Zayra iyak ng iyak. Sandali nga. Natatakot yata siya dun sa sa show. That's Miss Rachel. Baby, why are you crying? Are you scared of what you're watching? Zayra. Tapos sabi din niya, dapat daw lahat ng parte ng bahay ay ipakita ko sa vlog. So, I think na-explain ko na naman sa inyo no, kung bakit hindi talaga ako madalas nag-vlog dito sa loob ng bahay. Pero sige, ipapakita natin yung ibang mga part. Huwag naman lahat ng parte, ano? CR ba? Gusto niyo din makita? Actually, pakita ko din yung CR before. Yan lang andun si Love. Gusto niyo bang makita kung anong ginagawa niya sa CR? Ayan, lumabas na pala. Naliligo kasi siya doon. So, sige, pakita natin ha. Wait lang. So, ayan, wag niyo nang pansinin ang kalat kasi, syempre, may baby, makalat talaga. So, pagpasok nyo sa loob ng pinto ng aming apartment, ito na ang makikita nyo, ang aming munting living room. Magulo. TV. Electric fan kasi hindi naman, wala naman kami nung centralized air conditioner. Ayan, si Love, nakapapis lang. Tapos, ayan ang playpen ni Zayra. At ang kanyang mga toys, andoon. Yan. Kaya ayoko rin mag-vlog kasi magulo sa bahay. Although malinis naman yan kasi talagang lagi araw-araw ako naglilinis. Kaya lang syempre pag may baby ka, talaga mahirap i-maintain ang kaayusan ng bahay. Yan. Si Miss Rachel, syempre yan ang favorite show ng aking baby. So, dito naman sa part na to ang aming munting dining area. Wala talagang dining area dito. Katabi lang siya nito. Yan. Ng living room. Katabi lang siya niyan. Kasi maliit lang. Tapos ayun na kaagad ang kitchen. Ang gulo doon. Yan. And then, ito ang adobong niluluto ni Love. I'm ashamed of my oven mitt. Your what? My oven mitt is shameful. Yeah. Gumana kasi itong namin. Lutuan. Hindi naman sa amin to dun sa dun sa landlord. Hindi niya kasi inaayos. Ayan. Tingnan nyo, ang dumi. Nilinis ko naman yan. Kaya lang, syempre, pag nagluluto si Love, masyado siyang magulo. Ayan. Dumudumi. Did you use the silver pen? Ayan si Love nakatapis. Dito naman tayo sa bedroom. Ito ay closet.
closet. So, ito yung isang room. Ito yung room ni Zayda na tinutulugan lang namin pagka tanghali, pag nap time niya. Tapos yan, may closet din dyan. Baka gusto nyo pa rin makita ang closet. Lahat doon ng parte. O, ito na. Yan, magulo. Very raw rin po ito ha, katulad ng aking quick house tour dun sa White House. Hindi ko po yan inayos. Yan na talaga yan. Ganyan na talaga siya. Kasi wala naman akong dapat ikahiya. Yan po. Yan na siya. And then, hindi ko pa napapalta yung curtains. Hindi pa ako browse sa Shein. Gusto ko sa Shein. Ito yung ni Love. Yung kanyang electric guitar. Tapos, ito ang isa pang bedroom. Magulo din to. Si Love andito. Pag ito si Love, puro talaga kaguluhan. Yan, puro yung, andyan yung kanyang mga swords. Ayan pa. Tapos ito closet din. Baka gusto niyo tingnan pa rin yung closet. Hindi ko nabubuksan yan ha. Kasi meron siyang mga sensitive may baril dyan. O, dito naman tayo sa bathroom. Yan ang bathroom. Magulo din. Kasi nga bigla ang house tour ito. Wala kasi akong maki-content. Sabi ko makapag-vlog na nga lang. So, ayun ang tabo natin. Syempre, dahil tayo ay Pilipino. Ito yung washing machine namin. So, ito yung tinuro ni RPA na para daw bumaba ang aming water bill. Kasi nga dun sa hot water, i-change namin itong temperature dito ng cold or cool. So, thank you so much again, sis, for the information. So, hindi ko pa nga alam kung ano bumababa. Kasi si Love ang nakakaalam. Tapos ayun ang bathtub. Shower area. Yan. Ayan lang. So, ayun po. Yun lang po ang kabuuan ng aming bahay. Ayan, napakita ko na sa inyo. Sana wag nyo nang ulit-ulitin pa na. Kaya ipakita nyo yung buong part ng bahay. Kung ang hinihingi nyo naman is buong part ng bahay, yung mga ginagawa ko, again, explain ko na po yan. Ayoko na din siyang ulit-ulitin pa. Pagka po, hindi na ganon, kadependent sa akin si Zayda, pwede na siguro. Pero sa ngayon, again, ayoko pong ma-stress na gawin yung day in a life, showing you kung ano ba yung aking daily routine dito sa bahay. Every routine. Pagka wala si Love. Kasi syempre, yung daily routine na yun, karamihan talaga. Ginagawa ko yung pagka wala dito yung aking mister. Kasi nga, nasa work siya. So, kung andito siya, pwede. Kaya lang kasi yung daily routine ko noon naiiba. Dahil nga, marami kaming pinupuntahan pagka andito siya. So, ayun. And, once nakalipat na kami, mag-house tour ulit tayo para makita nyo ulit yung iba't ibang parte ng bahay. Pero, ayun nga, hindi ko pa maibigay yung complete details. Again, gusto ko siya i-share sa inyo pag-sure na. Pero sa ngayon, dito muna kami. But, hopefully, yun nga, soon is makamove na kami doon sa aming bahay. Ay, sa lilipatan namin. Ayun. Balik tayo dito. Napakainit. Tapos, dun sa mga hindi, nakakaalam kung how much ang renta namin dito sa bahay. I'm gonna share it to you again. So, how much is it? $1,350. Yeah, so $1,350 for a 2-bedroom apartment dito po sa America, sa Connecticut. And, hindi po siya modern apartment. Siguro mas mahal pag modern apartment. Tapos yung may mga amenities na ganyan. Hindi ko alam. Ayun po. Andito tayo ngayon sa bedroom ni Zayda dahil mukhang inaantok na ang ating baby. Meron din isang nag-comment dun sa aking video about dun sa video na living a simple and debt-free life here in the United States. Parang sinabi niya, ang mga non-homeowners daw, kaya hindi bumibili ng bahay or hindi pa nagde-decide bumili ng bahay is because walang pang down.
siguro inaano niya. Hindi ko alam pero parang yung dating sa akin na wala kaming pang down, kaya hindi kami bumibili ng bahay. Magkano po ba ang down ng bahay dito sa Amerika? Ano ba siya? Mas malaki ba sa ilang percent ba ang dapat i-down payment pagka bumili ka ng bahay? Let's say, kasi mga nakikita kong presyo dito around sa $300,000 to $500,000. Hindi naman siguro 50%, no? Kung 50%, wala talaga. Pero kung 20%, meron naman po. Kaya lang talaga, meron po kami isang malaking dahilan kung bakit. Malalaman niyo po yan in the future. Kagaya ng sinabi ko, paglipat namin doon sa lilipatan namin. So, malalaman niyo kung bakit. And, yun talaga yung ina-apply namin sa aming life bilang mag-asawa. Na if you don't have cash to buy something, that means you can't afford it. So, ayaw talaga namin ng utang. Kasi dumating na kami sa life na dun sa point ng buhay namin. Wait lang po at si Zira na katulad ko, nagkaroon ako ng problema financially. Hindi dahil magastos ako, pero hindi ako yung reason. Dahil sa kasyungaan ko, dahil sa pag-ibig. Yan. At ayoko nang bumalik doon. Yung itong husband ko din, dumating na siya sa time na as in wala din siyang pera and ayaw na din niyang bumalik sa ganun point na sa ganung situation. Ay nako, bakit kaya umiyak ang baby? Hindi pa kaya siguro. Kaya mas pinipili namin na walang utang as much as possible. Halika na nga, baby. Ayan, nakatulog na si baby Zira. Kaya pala siya, cranky. Antok na kasi yun nga, schedule na din ang kanyang nap time. Tapos nung parang 3 nights ago, nahulog siya dun sa isang bed. Kaming dalawa lang. Tapos mga yun, parang mga before 12:15, between 12 and 12:15 p.m. Syempre tulog na tulog ako. Tapos pila akong may narinig na ang lakas na tunog. Kala ko may pumapasok dito sa apartment. Tapos, syempre naalimpungatan ako. Sobrang kabang-kaba ako. Tapos bigla siyang umiyak. Doon ko na-realize na nahulog pala siya. Nandun siya sa may paanan ng aming bed. Ayun, buti yung floor is hindi siya, diba sa Pilipinas uso yung mga marmol.
mga semento na floor. Buti ano siya, hardwood floor. Kaya hindi naman ganoon kadelikado din. Sobrang natakot ako yun kasi iyak siya ng iyak. Pero after nun, tumigil naman siya. Tapos yun, naging okay naman siya. So, thank God, okay naman siya ngayon. Kaya nakakatakot din pagka dalawa lang kami ni Zayra. Kaya napaka-importante rin talaga na humanap kami ng place na malapit sa aking mga in-laws dahil nga sa trabaho ng aking husband. So, ayun. Kaya marami kaming nagiging consideration when it comes to the place na titirahan namin. Kaya, ito yung apartment na nakuha namin kasi itong town na to napakaliit lang po. Kung saang town din nakatira ang aking mga in-laws. And wala talagang choice or option. Ito lang talaga yung available na apartment nung time na naghahanap si Love before kami dumating dito ni Zayra sa United States. So, ito yung nakuha niya. And actually, kung ikukumpara mo siya sa ibang mga apartment, okay na siya kasi 2-bedroom na siya and hindi ganun kamahal. 1,350 lang. Yun nga lang, hindi siya modern style apartment. Pero diba, bakit ka naman maghanap ng modern style apartment kung maayos naman ito and again, pasok siya sa aming mga requirements ba, mga things na dapat i-consider. So, ayan, very excited na rin po ako and kami ng aking mister na makalipat. But again, ayaw muna namin magbigay ng information kasi nga, diba, hindi pa siya ganun ko 100%. But, we are hoping and praying na maging maayos lahat. So, doon sa lilipatan namin, again, since lagi namin minimension, ayaw namin ng utang. So, wala po kaming kinuhang kahit na anong loan or anything. Basta, share na lang namin sa inyo once andyan na. Para hindi mausog, di ba? Sana ipag-pray nyo rin po na mag-push through at maging maayos. Ang lahat-lahat para mas maging comfortable rin kami ni Zayra. Mahirap din kasi dito yun lang din isang downside dito sa lugar na to. Hindi nga kami nakalabas ni baby. Ayan, meron nakakubad na mama doon sa likod. Kakain kami ng lunch. Si Zayra natulog na siya. Kung nakita niyo yan sa kaninang clip dun sa isang part nung pinapakita ko tong room ni Zayra, meron table kasi nga dito kami kakain dahil napakainit doon sa may living room / dining / kitchen bilang wala kaming centralized air conditioner. Ayan, so ito naka-on and ito ang aming lunch for today courtesy of my very handsome and loving husband. Yeah. Why? I'm saying a lot of good things about you. Why are you looking like me? It's not funny. Bye. Ayun, sa kakain na kami ng lunch. Love, thank you so much for lunch. You're the best. You're among the rest. You got a lot of sweat in it. It's okay. You still look handsome. Diba? Kung hindi ito ang napangasawa ko, hindi mabubuo si Zayra. So, ayun lang po for today's vlog, everyone. Kakain na kami. Ayun kasi ni Love na nagpapa-video habang kumakain. Hindi niya feel yun. So, ayan na po ang aming lunch. Thank you so much again for supporting Zayra's Mama and Dad's YouTube channel. See you again soon. Bye!